Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi po. Ngayon po ay February 12, 2026. Ngayon po ay Thursday. Magandang gabi po sa ating lahat. At meron po tayong lesson ngayon, which is a pre-Valentine lesson. At syempre ang February ay buwan ng pag-ibig. And a lot of mga couples would probably be celebrating their Valentine's Day, and I thought of taking taking this time to share with you a lesson based from 1 Peter chapter 4 verse 8. At ang topic ho natin ngayon ay how to love. How to love. Kaya yung mga naghahanap ng kapuso, ayan. Happy Hearts Month sa ating lahat. How to love. Of course, sa Bible ay maraming scripture background na pwede magamit para maintindihan natin ang topic na ito on how to love. But tonight, ang napili po natin ay 1 Peter chapter 4 verse 8. Kasi previously, like for example, pwede kasi tayong kumuha ng insights mula sa John 3:16, kaso ilang beses na ho na natin kasi nagamit yung John 3:16. Maganda rin na tayo ay babase sa ibang scripture text kung saan ay ang topic ay tungkol sa love. And yes, ang ating pamagat is how to love. I am not an expert of of this topic, like yung kumbaga eksperto talaga, but what I can share with you tonight ay ito po ay yung matututunan nating lahat, including me, mula sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Isang verse po yan. At kahit isang verse ay meron na tayong pwedeng pero meron na po tayong matututunan dyan sa iisang verse na ito sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, magandang gabi Ate Ermeline, Brother Rocky, magandang gabi po. At sa mga naka-tune in ngayon, sa mga nagbigay ng kanilang reaction, magandang gabi po. Ayan, si Sister Roslyn. Ayan, nandyan si Ate Shari. Ayan.
Brother Benedict, Brother Ben. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, si Ate Prime. Good evening. Good evening. Okay. Umpisa na ho na natin mga kapatid. Ready na po ba tayo? Again, ang topic natin is how to love. As I've said, I'm not an expert of this topic. But somehow I believe Peter can share us some good things about how to love. Dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, just one verse, sabi, above all, maintain constant love for one another, since love covers a multitude of sins. Above all, maintain constant love for one another, since love covers a multitude of sins. So, itong verse na ito would like to, out from sa napakarami na pwedeng paraan on how to love, I would like to pick out 3 things sa verse na ito na maganda ding i-discuss, na maganda rin nating i-discuss. But before we do, tayo muna ay manalangin. And let us seek God's will. Let us seek understanding from the Lord sa verse na ito to teach us how to love. Let's bow our heads in prayer. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na inyong ibinigay that we can again come together and learn from you. Teach us, O Lord, papaano nga po ba magmahal? At in particular, dito po na aming napiling scripture text, we would like to be enlightened at aalamin kung paano magmahal. Sa buwan na ito na isine-celebrate ng buong mundo, in celebrating the month of love, we pray, Lord, na lalo pang kami ay lalago pagdating sa aming pagmamahal sa inyo po, Panginoon, at sa kapwa po namin, mga mananampalataya, at saka mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito at hihilingin namin ng tamang pag-uunawa. At kami na po ay mag-uumpisa. Gabayin po ninyo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli, magandang gabi sa ating lahat. At sino pa po? Ayan, si Ate Gara. Magandang gabi din po. Okay. Balik tayo sa ating lesson. How to love. Papaano nga po ba magmahal? With just one verse, ay nakita ko na very rich yung ipinakita ho dito sa verse 8. At makikita din natin na ang topic nga ho ay patungkol sa love. Kasi ayan, above all, maintain constant love. See, love ang topic for one another, since love, ayan na naman, covers a multitude of sins. So, hindi po malayo yung ating konteksto sapagkat ang pinag-uusapan pa rin dito ay tungkol sa love. At ang tanong natin ay, papaano nga ba
Yun ang issue sa oras na ito. Pagsisikapan natin na hindi tayo lilihis sa ating mga sagot in answer to the issue, how, papaano. Okay, ready na po ba tayo, mga kapatid? Excited na po ba tayo? Amen. All right. Let us begin. Again, let us look at verse 8. Above all, sinimulan po yung topic na ito sa verse 8 with the words above all. Above all, love. Above all, love. So, ano ang sinasabi nito? Ang sinasabi, number one, kung papaano po magmahal, number one, let love be above all. Number one, let love be above all. Above all dapat yung love. Bakit importante itong salitang above all? Above all. Pag sinabi kasi natin ng above all, ay ito po ay ang pinag-uusapan na po ay patungkol sa kung ano yung nasa pinaka taas-taas sa lahat ng mga priorities or concerns natin sa buhay. Kasi meron lagi yung nauuna, may mga sumusunod, hanggang sa pababa ng pababa, yung mga concerns na yan o yung mga priorities na yan. And so, above all, kung ano yung nasa pinakamataas na, ayan, above all. So, yun ang itinuturo sa atin dito na when it comes to loving, when it comes to that question, how, papaano ba, kailangan talaga, pag magmahal tayo, kailangan above all. Above all. Ayan. Sa lahat ng ating mga priorities, dapat ito nasa pinakamataas na priority or concern. Ang maganda kasi nito, kung tayo ay magmahal above all, yung pong word na above all, pag yung love hinaluan natin ng above all, yung pong object of love natin, kung i-apply natin yung above all, when we apply it to our object of love, yung object of love natin becomes our priority. That is when you apply yung above all. Your object of love becomes your priority. Your top priority. Siya yung nasa itaas. Nakita po ba natin? Kasi hindi lahat kasi na love ay above all ang level of priority. Hindi lahat above all. Pero pag sinabing above all, ayan, it will be on top. Nasa top priority na yan. So, example, kapag yung above all ay in-apply natin, yung object of love natin ay pera. For example, if our object of love is money, then surely money becomes our top priority. Tama?
yung money becomes our top priority. Kasi yung above all na in-apply mo sa pera na siya yung object of love mo, ay magiging top priority mo ang pera. Now, kung sa tao naman, ang in-apply mo itong above all sa tao as your object of love, in other words, ito naman ding tao na ito ang magiging top priority mo. That person becomes your top priority. Kasi nilagay mo siya sa above all eh. Kaya yan ang kahalagan niyan. Na pag nagmamahal tayo, kailangan talaga na yung above all na ito ay ina-apply natin. Yan ang tamang paraan paano magmahal. Ayan. Amen po ba? Kaya kung hindi man top priority ang isang object of love, kundi nasa ibaba, like hindi nabibigyan ng panahon dahil hindi naman priority, it only shows na hindi siya yung above all. Hindi. Kaya in human relationship, where one has to choose someone to be the above all, the principle also applies. Pareho din yan. Kahit sa human relationship, pag-uusapan natin yung relationship ng bawat isa. Whether it be husband and wife, boyfriend or girlfriend, or between best friends, or between brothers and sisters. The same principle applies. Na ang love na yan ay dapat din maging above all. Para makita natin na gaano kaimportante yung object ng ating love. Kaya, ayan, above all. Hindi po yung, yung iba kasi hindi above all eh. Kung magmahal, all of the above eh. Hindi po ganon. Dapat above all. Ayan. That's why in even choosing your spouse, choosing your boyfriend or girlfriend, alam nyo yan, yung boyfriend-girlfriend na issue na yan sa ating bansa, sa kultura ho natin, iba ring kultura. Tulad sa Amerika, iba yung concept nila. Kailangan talaga nag-iisa lang siya and must be above everyone else kung tayo sa ating konteksto, sa ating kultura. So, ganun po yun. In relation to human relationship, especially for husband and wife, ay kailangan siya ay above all. Now, in relation with God, kasi hindi naman ang love hindi naman lang natin yan ina-apply sa human relationship, but also sa ating relationship sa ating Panginoon. In our relationship with God, kailangan ito ay mas lalo pa nating ina-apply. As you can see, gusto ko pong hiramin ang sinabi ng Panginoong Jesus nung tinanong ho siya kasi kung ano yung greatest commandment. Ang sagot ng Panginoong Jesus, and may I read it to you, ang sabi po niya sa Matthew chapter 22, magmula sa verse 37 to 38, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
Tapos sabi niya, this is the first and greatest commandment. It has to be on top. First eh. This is the first. So ganun din it-apply sa Panginoon. You say that you love God. But the question is, ang tanong, is God above all? Sa lahat na na bagay sa mundo, sa lahat na tao sa mundo, is God above all? Ayan. Kaya yung word na above all, yan ang isang maganda na hinahalo natin sa salitang love. Kasi magkakaroon ng mas maganda na treatment kapag tayo po ay nagmahal above all. Nakikita na yung mahal natin sa buhay ay nagiging top priority. Amen. At lalo na sa ating Panginoon. Nagiging priority na ho na natin ang Panginoon. O yun ang ikinalulungkot din natin minsan kung bakit parang ang dating sa ibang mananampalataya ay parang hindi gaano yung priority pagdating sa Panginoon. Na maiintindihan natin yan sa pamamagitan nito dahil hindi ito nailagay sa konteksto ng above all. So, God must always be above all pagdating sa ating relationship with the Lord. And also, sa human relationships natin, especially to the one na gusto mo na yung sinasabi mo na the one and only sa buhay mo, mahalaga din po ito. And so the question now, or the challenge for us is this: will you put the one you truly love above all? Ayan. Kaya yung iba nagrereklamo, nung una lang ganyan siya magmahal, ngayon hindi na. Ayan. Mas mahal niya yung ganito, yung ganyan, lalo na sa mga bagay. Kung hindi naman sa tao, sa bagay. Mas mahal na niya yung kotse, mas mahal na niya yung ganito, yung... Should not be. Will you put the one you love above all? Yan ang challenge. Amen po ba, mga kapatid? So you can see na, di ba? Kaya ito, sabi ko, itong sinulat ni Peter, just one verse, meron na tayong matututunan dito kung papaano magmahal. Makikita talaga natin yan. Magandang gabi, Sister Lorena. At welcome po. Okay, ang susunod na sagot sa ating hinahanap na paraan. Okay? Kaya tayo ay bumabase lamang po sa Biblia. Na pati ako I have to learn from the Bible kung papaano. So lahat tayo ay nag-aaral din. Number 2, in verse 8, again, sabi, above all, maintain constant love for one another. Maintain constant love. Constant love. Constant. Talagang tuloy-tuloy ho yan.
you are stretching it out. It's really constant yan. In other words, ang sagot natin dyan, kung papaano magmahal, number 2, let love be constant. Let love be constant. Tuloy-tuloy ho yan. Walang patid yan. And you are willing to, kasi yung original na Greek word nito is may ano to you're stretching it out all the way. And that is why yung translation dito ay constant, sinabi diyan. So, tama din po. Kung papaano magmahal, hindi lang po yung above all, but love, kailangan constant. Yan, constant ho yan. Amen? Diba? Pero in reality, ang nakakalungkot, in the application of this word constant, ay in reality, dahil marami tayong na-encounter na mga relationships na hindi tumatagal, hindi constant. At yan ang realidad, yan ang nakakalungkot. It is not constant. Pagkatapos ng isang relationship, another relationship. Pagkatapos ng relationship na ito, another relationship naman. Bakit ganon? Hindi siya constant from the very beginning. Ha? Alam niyo kung bakit? Bakit ganon? Bakit hindi constant? Our emotion is the number one reason why love is not always constant. Our emotion is the number one reason why love is not always constant. Ang emosyon kasi natin, yan ang dahilan kung bakit hindi constant yung ating pagmamahal. For example, when our emotion is high, pag napakataas yung ating emosyon, we say or do things without even thinking of the consequence. Yung bang out of the, yung spur of the moment talaga na yung bigla ka na lang may mga sinasabi na out of your excitement ay without even thinking of the consequence of it or whether you are able to fulfill it or not. Ganyan eh. Pero kung hindi mo kaya dahil masyadong mataas yung yung pihit ng ng emosyon mo sa napakataas na level eh. Okay? Napapahamak ka. And when our emotion is low, we are not excited at all. We are not. Yung bang masyadong yung wala. Kaya so when love is driven by the highs and lows of our emotion, nagiging inconsistent yung love natin. Hindi niya kaya maging constant kasi sumasakay tayo sa emosyon natin. Kung mataas, kung mababa, mababa. Kung mataas na naman, mataas. Kung mababa, mababa. Kaya hindi tumatagal. Hindi tumatagal. So, anong dapat gawin? Alam niyo mga kapatid, dahil pahamak ang emosyon natin, mas maganda, pag tayo ay nagmahal, hintayin natin lagi na magno-normalize yung ating emosyon. Hintayin mong mag-normalize yan. Kasi ang
Ang love ay hindi laging taas yan, hindi laging nasa baba yan, hindi laging high, hindi laging low yan. It will always find its way to normalize, to be at a normal level. Ayan. Na dito sa normal level nating emotion ay meron na, may connection na sa ating tamang pag-iisip at nagkakaroon ng tamang pag-uunawa. Pero kapag masyadong mataas o masyadong mababa, wala nang koneksyon marahil sa realidad at syempre wala na sa wala sa tamang pag-iisip minsan at kung ano-ano yung mga wait until it normalizes. Constancy or consistency is achieved at a normal emotional level. Nagiging constant lang yan o nagiging consistent kapag laging nasa normal level. Kaya huwag kayong magtiwala sa inyong emotion kung siya ay na sobrang napakataas o sobrang napakababa. Hintayin mo na mag-normalize. Then that's the time you can trust your emotion. And when it is so high or so low, never ever make any statement, promises. Dahil baka kung nag-normalize yung emotion mo, mapapahamak ka lang. You may not be able to fulfill whatever you have said. At the time na sobrang mataas, sobrang mababa ang iyong emotion. Maraming napapahamak dahil sa emosyon. Kaya hindi tumatagal. Hindi ko sinasabi na ang love ay dapat walang emosyon. No. Hintayin mo maging normal yung level ng emotion and that's where you will find constancy of your love. Kaya yan, kailangan constant yan. Kailangan constant yan. So, ang challenge sa atin, mga kapatid, will you let your love be constant regardless of the emotional level that may affect you? Kaya kakayanin mo ba na maging constant pa rin yung love mo kahit na dumarating na tumataas ng sobra yung emosyon mo o kaya masyado namang sobrang bumababa yung level ng emotion mo? Kaya pag nagpadala ka sa mga highs and lows ng iyong emotion, I don't know, there's no way of guaranteeing the constancy of your love. Kaya yan din sa Panginoon. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, kailangan constant din yan. Ano man po yung emosyon natin. Alam nyo, ang napapansin ko kapag normal o kaya mataas na masyado yung emosyon, ayan, may ganang pumunta sa simbahan, may ganang mag-worship, talagang pinapakita niya yung devotion niya sa Panginoon dahil nakabase sa kanyang nararamdaman. Paano kung ang nararamdaman ay mababa yung emotion yung level ng emotion niya?
E di syempre, makakaroon ka ng mga iba't ibang dahilan like parang wala muna akong ganang pupunta sa simbahan. Kasi yung emosyon ko talagang hindi ko maramdaman pa eh. Nakakalungkot. We need to practice that whether our emotion is high or our emotion is low, we need to practice to love God and to love God with consistency or constancy na tuloy-tuloy yan. Huwag niyong hayaan na i-control kayo ng inyong emosyon. Amen, di ba? Kaya sige lang. Di man parang yung araw na kailangan sambahin mo ang Panginoon ay hindi mo parang feel na pumunta dahil very low ang emosyon mo. Punta ka lang. At kapag nag-normalize na ang iyong emotion, tiyak hindi ka magsisisi niyan. At sasabihin mo, buti na lang pumunta ako. Para di ka maging plastic. Minsan, marami tayong mga ganyang dahilan. Dahil ang Panginoon, ay hindi makikinig sa anumang dahilan ng tao. So mas maganda, gawin natin. Kasi kung hindi, at lalong lumala, na hindi siya mag-normalize dahil naapektuhan na siya ng napakababang emosyon, baka yan pa yung pagkakataon na gamitin ng kaaway ng Panginoon na hindi ka natuluyan na magpapatuloy sa iyong pananampalataya. That's the way how to fight the good fight to faith. You need to keep on. You need to still be constant sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Amen? So let love be constant. And surely, tuloy-tuloy ho yan. Tuloy-tuloy po yan. Ayan, si Ate Christy. Magandang gabi din po. Ayan. At sa mga nagbigay ng kanilang reaction, ayan si Ate Angela, magandang gabi. Ate Jane, si Ate Jade, Tamara, Ate Jade Mateo. At andyan si Ate Faith and Brother Pastor Peck, Ate Julie, Ate Gian, Ate Tiff, ayan si Auntie Vicky, Ate Vicky, okay, sorry, at andyan si Sherry. Alright, so I hope na nakita natin yon. Dadako na tayo sa pangatlo. Let's continue. Himay-himayin natin itong verse 8. Sabi, above all, and then next sabi, maintain constant love, and then ano pa? Sa second phrase, since love covers a multitude of sins. Since love covers a multitude of sins. Now, really, the word cover appears in the original text. So, yung word na cover, yun, ang sagot. Yung pangatlo, let love cover. Let love cover.
Okay? Let love cover. Number one, sabi natin, let love be above all. Number two, let love be constant. Number three, let love cover. Cover. So yung word dyan sa number three ay yung word na cover. Yung word na cover sa paggamit nito ay toward a multitude of sins. So we need to understand yung word na cover in the light of yung multitude of sins. Now when it comes to sins or sin or sins, minsan yan din ang problema when it comes to love. Because love is supposed to sin. Love rejects sin. Love will have difficulty when there is sin. Diba? And yung love na ito, usually, ay nagko-cool down ito pag may nakikitang kasalanan. And the more sins you see na may nakikita kang kasalanan, the more that your love becomes icy or cold. Nawawala yung pagmamahal kapag, siyempre, yung tao na mahal mo sa buhay, tapos masyado siyang marami na siyang ginawang kasalanan sa'yo, tapos ma-expect mo pa ba na ma-maintain yung constant na sinasabi nating love? Siyempre, hirap din. Isa din na problema yan dahil sa kasalanan. And dito po, mga kapatid, ay mayroong pananaw na na-introduce ni Peter, Apostle Peter, that to resolve this issue, in order to love a person who has sinned against you, and perhaps to restore that relationship, and to be able to have that continuity, to continue maging constant yung love na ito, the concept of cover, the word cover must come in. Kailangan papasok na yung salitang cover. Pagdating sa love. So, ang love dapat may cover. In other words, number 3, let love cover. Let love cover. Paano tayo magmahal? Let love, number 1, be above all. Number 2, let love be constant. Number 3, let love cover. Cover. Especially in times when, alam nyo naman, relationship is not perfect. There would be mistakes or sins committed perhaps along the way. And it is important na in order to have this love become constant and maintain that it is still above all, one has to introduce the word cover. Kaya pag inintroduce natin yung word na cover, it changes everything.
It changes everything. You know, the word cover is like, putting a lid o kaya tatakpan mo. Maglalagay ka ng pantakip sa mga nakikita mong kasalanan. Kasi nga po, every time na nakikita mo yung kasalanan, naapektuhan lagi ang iyong pagmamahal. Tama? Mamaya naalala mo na naman, nakikita mo na naman yung kasalanan. Dahil walang takip eh. At sabi dito, kailangan dapat may takip yan. Kailangan takpan yan para hindi mo makita. Therefore, love must have a covering. That it is even able to cover over a multitude of sins. Sins na nga mayroong pang kasamang multitude, di ba? Sobrang dami naman yung yung paulit-ulit na yung multitude na sins pa, no? Na plural na nga na multitude pa, di ba? Multitude of sins. Dapat kaya niyang i-cover lahat yan. So, kung gusto daw natin na magmahal, kung sa tanong na papaano, kailangan meron tayong takip. Pantakip. Tinatakpan natin lahat yan. Alam nyo, totoo po ito pagdating sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. When God loved us, despite of our numerous sins sa buhay. God's love covered our sins with the blood of Jesus to make us all become lovable again. Yan ang ginawa eh. Ang ginamit niyang pantakip para hindi na makita yung ating mga kasalanan, ginamit niya ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya no matter how sinful we are, gaano man yung sinabi dito na multitudes of sin, hindi na po nakikita ng Panginoon yan, kundi ang nakikita niya tayo. Ang ating kaluluwa. And He accepted us and we became reconciled with Him or to Him using the blood of Jesus as a covering. And so, He does not see our sin no more. Maalala niyo yung Passover sa Egypt na yung angel of death, pag walang nakitang dugo, that will cover the door frame. At yung atonement cover ng Ark of the Covenant, covering it with the blood of a lamb. Cover. Mahalaga yung word na cover. But maybe some of you may probably ask this question. Does this mean we let people abuse our love because we keep covering their sins so we can maintain our love? May mga magtatanong siguro ng ganon. Hindi kaya pang-aabuso na yan? Kung laging tinatakpan ang nakikitang kasalanan? Yun ba yung gusto natin marating na pag-uunawa? Of course not. Dahil sa covering ng Panginoon na pinakita sa atin na halimbawa
ay, it comes with a package of what? Repentance, forgiveness, and that we do not sin no more. It comes with repentance. It comes with forgiveness. And it comes with your will to follow the Lord and not to sin anymore. Iyan ang Iyan yung, yung kasama dyan sa cover na sinasabi natin. Kaya kapag na-meet ang mga ito, then why is it that we do not still want to cover? At hinahayaan pa rin natin na nakikita natin ang mga iyan? Palagay ko, hindi na tama yon. Kailangan takpan na natin kung tunay po yung pagmamahal natin, because love covers over a multitude of sins. Kaya, yung ugali natin bilang mga mananampalataya, nakikitaan din natin yung sarili natin ng ganito na despite kung ano man yung nagawa ng mga kaaway natin, ay naipapakita pa rin natin yung pagmamahal natin sa kanila. Sapagkat andyan ang takip. We're just trying to cover so that we can still love them. Kaya, yan. With us, of course, with the hope na one day, somehow, yan ang gagamitin ng Panginoon o tayo ang gagamitin ng Panginoon na gagamitin ni Lord na para sa kanyang repentance, para sa pagpapatawad ng Panginoon sa kanya at sa tuluyang pagbabago ng kanyang buhay. Alam nyo, kaya nga po si Jesus ay nung sinabi sa kanya na ipinakita sa kanya ng isang babae na nagkasala at sabi nila, batuhin daw dahil ayon sa batas ni Moses ay yun ang karapat-dapat na parusa. Pero sabi ng Panginoon ay sino sa inyo ang walang kasalanan, siya una ang babato sa babaeng ito. At bigla na lang isa-isa umalis, wala sa kanila. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka hinatulan, hindi rin kita hatulan. But go and sin no more. And since then, ang babae na ito ay nabigyan siya ng pagkakataon. So, ito po yung mga bagay, mga kapatid, na yung sinasabi natin paano magmahal. We need to carry these concepts na inintroduce sa atin dito sa verse na ito. At ano po yung mga bagay na ito? Number 1, let love be above all. Number 2, let love be constant. And number 3, let love cover. So yung word na, once again, yung cover, mahalaga din po yun. Are you willing to cover? So you will not be seeing those sins anymore, para hindi ka maapektuhan. Yan po mga kapatid, yung lesson natin sa ito po yung lesson natin sa gabi na ito.
kung paano magmahal dito po sa napili natin na scripture text dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8. At kitang-kita po natin kung papaano nga po talaga magmahal as written in this particular verse. So, maliwanag po ba sa atin, mga kapatid? Meron po ba tayong mga tanong or comment? Yes, same as Jesus did on the cross. The good example, ayan, is the parable of the prodigal son. Yes. Meron po ba kayong tanong or meron po ba kayong comment? Ayan, magandang gabi, Ate Nelly. At yan, si Ate Shakni Aimee, Sister Aimee, Imelda. Ayan. Si Brother Noy. Ayan. Ate Christy. Kasi kung wala na po, tayo ay dako sa ating panalangin at I pray and hope na sa bagay na ito ay pagsikapan natin. Pagsikapan po natin na i-apply ang maganda na napulot natin sa gabi na ito as far as how to love is concerned. Okay? How to love. How to love. Paano nga ba magmahal? Paano? Number 1, let love be above all. Kumusta na yung mga mahal natin sa buhay? Number 2, let love be constant. Okay? And number 3, let love cover. Let love cover. Yung number 3 ay matindi din yan po. Kasi lalo na yung hindi pa naka-move on, mabigat po yan. Pero sino ba tayo? Kung tayo mismo ay napatawad ng Panginoon at hindi na yon ang tinitignan ng Panginoon, kundi kung ano yung kasalukuyan, bakit hindi natin kaya din para sa iba? Kaya malaking challenge po yan. Dadako na tayo sa ating panalangin at anong prayer natin? Ano po yung prayer natin? Well, base po sa tatlo kanina na napulot natin, kumusta na? Is your love above all? Is your love constant? Does your love cover? Alin po sa tatlo na nakita natin ngayon sa gabi na ito na tayo pa rin ay hirap na hirap? Maganda na ilapit natin yan sa Panginoon. At tayo na po ay manalangin. Let's bow our heads in prayer. Maraming salamat po, Panginoong Diyos Ama, sa paalala na ito. Kahit sa isang verse lang ay ipinakita po ninyo how rich this verse is in teaching us how to love. There are even with these 3 things, there is something here that is probably quite difficult for us to apply. Baka meron po dito ang isa na hirap po kami. At ito'y nilalapit namin, Panginoon, para kami ay lalong mapatibay namin kung paano magmahal. And so, Lord, Panginoon, turuan po ninyo muli kami, Panginoon, sa pamamagitan nito, that we may be able to live a perfect love that comes from you. Kaya kami ay
hindi po kami lilihis, hindi namin haayahan na kami ay basta na lang kumukuha kung saan-saan ng mga pananaw, kundi lang ang iyong salita. Nawa Panginoon ay turuan po ninyo muli kami sa susunod na linggo, sa susunod na Thursday, to teach us more and more about your will, about your word. At sa gabi na ito, hilingin din namin ang tamang pagpapahinga as we also prepare for the things we need to do, kung ano man po yung bagay na yan bukas. Lord, kinukumit namin ang gabi na ito para sa lalo po naming kalaguan, lalo na sa issue ng how to love. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat at nawa ay meron na naman po tayong napulot na bagay dito sa ating Bible study ngayong gabi. At see you again next Thursday. And by the way, salamat din po sa nagpipray para sa aking fast recovery, sa aking kalusugan. At na ituloy po ninyo ang pagpipray na ito na tayo ay araw-araw ay nagre-recover. So magandang gabi po sa ating lahat. And see you again next Thursday. And Happy Hearts Month sa ating lahat din. Okay? So, God bless and good night. Ito po yung ating signing off.